So, alright, let's start with this question para sa ating mga parents, grandparents, guardians, at mukhang guardians of the galaxy. Okay? Okay, at sa lahat na nagmamahal sa mga bata, let's start with this language question. What is the primary language spoken in your home? Yan. Oh, may narinig na ako, may siguro yung iba Kapampangan, yung iba siguro Ilocano, yung naabutan namin doon sa may Bugyas, maraming tribo, Kangkanay. Yan, yung kanilang salita. Okay? Meron akong alam na household. Wala na sila ngayon sa Pilipinas. Pero lumaki sila dito sa Metro Manila. Pero alam nyo ba na kailangan lahat ng mga anak marunong maghiligay nun. Kaya yung nagtataka kami, yung mga anak nila, may puntong Ilonggo. Lahat naman lumaki dito. Yun pala required na lahat sila marunong mag-Ilonggo sa bahay. Pero I am not talking about the language literal as in Ilocano, Kapampangan, Tagalog, or whatever. No? Not that language. But my question is, saan umiikot ang mundo ng inyong pamilya? Okay? Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Okay. Saan umiikot po? Ibig sabihin ko po dito, ano yung quote-unquote curriculum ng mga anak natin, ng mga bata natin. Na kumbaga, being present sa tahanan na yan, ano yung number one na natututunan nila? Okay? Kasi kung papansinin nyo, every household has an identity and it has a culture. So ano yung curriculum ng mga tahanan na yan? For some ng mga tahanan, ang kanilang language is academics. Paano academics? Ano kasunod dyan? The conversations are all about grades, about GPAs, about tutors, okay? About coaches, having trainers, okay? And pagiging magaling sa school, pagiging laging kasama sa honor. Kumisa yun yung language. Pagiging top-notcher. For others, ang kanilang language is about sports, no? Pagiging mahusay sa isa, pagiging athletic, pagiging disiplinado pagdating sa physique, sa pangangatawan, and kuminsan na pinakamahalaga ay manalo ako. Alala ko tuloy yung aming mga Bible sports. Number 1 nag-aaway, mga pastor. Bible sports. Minsan ganyan, no? Kaya pag kami, dahil sobrang dedicated ng language about sports, you will trade everything for the sake of sports. Kasi yun na yung language, yun yung curriculum ng tahanan eh. In some homes, ang curriculum is about materialism. No? Kaya ano nangyayari? Ang princess lagi, bagong damit, magandang relos, hindi rin, nakabili ka na sa Gentry. Yung latest na phone, di mo na alam kung ano yung iPhone sa Xiaomi, kakamukha eh. No? Minsan ganon. Kasi bakit? Ang focus, ang curriculum, gains, possessions, trends, kung anong meron. No? And dito mga kapatid, kung papansinin ninyo, yung mga kabataan, whatever yung curriculum ng tahanan, they will speak fluently about it. Okay? Kung ano yung curriculum ng tahanan ninyo, when they go out, that will be their language when they go out. Okay? And so, with that said, ibig sabihin, yung naging discipleship ng curriculum na yun sa kanilang tahanan, it didn't happen overnight. It didn't happen na dahil lang magkaroon kayo ng one-on-one conversation na one time. It was a 24/7 immersion. Kaya iyon yung kanyang naging identity, ito yung kanyang naging language. Kaya ito yung napakamahalagang question naman para sa ating mga taga-CBC, sa ating mga citizens. Is the primary language of your home the language of faith? Is the primary language of your home the language of faith? Napakahalaga. Because right now, we are in the age of outsourcing. No? Ano yung outsourcing? Kita ninyo, anong number 1 na employment ngayon? Ano ibig sabihin ng BPO? Business, processing, outsourcing. The very word outsourcing. Bakit? Lahat na lang ng bagay outsource ngayon. Dahil sobrang busy ng mga tao, kita nyo pati yung pagkain outsource. Kaya napakalakas kumita ng grab food. Diba? Yung karamihan na nag-work na nag-BPO na naka-WFH, ay yun nga, outsource na rin pati yung pagkain. Dahil sobrang busy, pati yung mga pag-aayos sa mga bahay, di ba? Nag-outsource tayo for home repairs. Kung minsan, dahil sobrang busy natin sa schedules natin, pati yung edukasyon ng ating mga anak, ng mga susunod na henerasyon, in-outsource na natin sa mga teacher. Na para baga ang kailangan, ang literal na magti-train, okay, ay mga teacher. Alright? At kailangan na magturo talaga sa kanila daw ay mga teacher. Tama ba yun? And ito yung nakalulungkot. Pati sa atin kung minsan mga Christian, lalo na ngayon 21st century, at paalala ko lang po, hindi ganito yung setup dati.
Okay? Ngayon pong 21st century, nangyayari din itong tragic outsourcing ng discipleship. Bakit tragic outsourcing ng discipleship? Doon sa naging reading natin sa binasa kanina ni Luis, ano doon yung discipleship? Sino gumagawa? Sabi ni Luis, di ko rin maalala yung basa ko. Ano doon? Sino ang nag-disciple doon, according doon sa Bible? Parents. Hala, akala ko ang discipler church. Hindi. From the beginning hanggang dulo, ang discipler ng next generation, ang design ng Diyos, magulang. Anong silbi ng church? Mamaya matutunghayan natin yan. Okay? Pero ang number one talaga, kaya ano nga nangyayari ngayon? Ay, nakalimutan ko pakita. Okay. Ano nangyayari ngayon? Nagkaroon ngayon 21st century, may tinatawag tayong drop-off mentality. Okay? Sakto nabanggit ko kanina si Pastor William. Si Pastor William, he has been my mentor simula nung ako ay first year sa Bible School hanggang umalis na kami ng church ni Nel. Kilala rin ni Kuya AJ. Mentor talaga namin siya and he has been a very good mentor hanggang ngayon sa amin. And naalala ko noon, merong isang magulang, okay, couple na pumunta sa kanya, in-approach siya. Then sabing ganun nung couple na ito, Pastor, ano man problema? Yung anak ko, lumaki naman ng Sunday school. Nakatito naman nasanay sa church. Bakit? Nagkaroon na ng isip. Pero, nung lumalaki, walang isip anak niya. Nung nagkaroon na ng isip, nagkaroon na nakakaya na magdesisyon para sa sarili niya, bakit ganon? Naging rebelde. Naging prodigal. Bakit biglang ayaw ngayon ng mga bagay na quote-unquote religious? Ano nangyari, Pastor? No? Totoo lang yung question niya, hindi question. Kasi ganito yung nangyayari. Parang sinasabi niya doon kay Pastor William na, saan ka nagkulang, Pastor? Sa'yo lumaki yung anak ko. Ika yung Sunday school niya mula maliit siya hanggang ngayon na nag-college. Ganun nakatagal si Pastor William sa kids church at sa youth. Ganun nakatagal. Mas matagal pa sa Christian life ko. Ganun nakatagal. Ganun yung ayun yung basically question sa kanya. Then si Pastor William, being very nice, ay pinabayaan niya lang muna yung question, and sinagot niya very nicely. Sa mga nakakilala sa kanya, alam niyo siguro kung paano niya siya sasagot. Dinong kami lang, sabi niya ganun, ito yung sinabi niya, hindi tayo yung discipler actually ng mga bata. Kasi ilang beses dinadala sa simbahan ng kabataan? Nasaan yan most of the day? Sinong discipler niyan? Anong language niyan? Church language? Ay, may masisisihin na tayo pagka... Joke lang. Okay? Kaya nangyari itong drop-off mentality. Bakit? Nung nag-outreach kami, ganito yung style ng mga magulang, Sabi ko, tara, atin po tayo sa church. Punta po tayo sa church. Sabihin ng mga magulang, sige lang po, kailangan ng mga anak namin yan. Sabi ko, tagalangit na kaya to? Kaluluwa ba itong kausap ko? Bakit yung mga bata niya lang ang nangangailangan ng salita ng Diyos? Ha? Sabi na, wala na kami, hindi na. Yung mga anak namin. At anong pinaka-hope nila? Na kakapadala ng mga bata sa church, kakalaki sa Sunday school, dahil sobrang tagal na rin sa church, ang iniisip nila madi-disciple sa church. Alam niyo bang, hindi totoo yun? Sa mga matagal ng Kristiyano, natunghayan nyo ito, lumaki sa simbahan, maraming alam na doktrina, pero walang kwenta yon. Kasi bakit? Kahit anong natutunan yan, pero hindi na disipulo na mabuti, walang kwenta yon. May iwanan niya yan. Okay? Kaya ngayon, ano po nangyayari? May umuusbo ngayon. Ibang-iba sa first century church na nangyayari ngayon. Grabe, 200 years. Okay? May tinatawag na decay of religion. And then sabi ganun sa libro ng Puritans, bulol. Okay, doon sa libro ng Puritans, sabi the neglect of the worship of God in families by those to whom the charge and conduct of them is committed. Ano nangyayari? Pinagkatiwala sa church, okay, ibinigay para sa church daw, yung families, yung magiging committed sa pag-disciple. And the reason na nagdedicate yung religion, because they have neglected that job. Patatakotin natin doon sa mga nakakulong. Hindi. Alright? Bakit po? Ito po, ang trabaho ng church with regard to discipling children, actually, it's support, it's supplementary. Kasi again, it's only once a week. Pinakamarami na yung twice a week. Alright? Kaya ang trabaho natin as a church, pamidalhin sa atin, anong gagawin ng Crown Kids? Anong gagawin ng Crown Kids? Magturo ng si Moses tumawid sa ilog.
Mali pa naturo ng teacher, ilog daw. No? Ha? Ano naturo ng teacher? Si Goliath, tatumba ni David. Ang lakas niya kasi sa bato. Ha? Tama ba yun? Hindi madadaan ng once a week yun. Hindi madadala ng Bible story yun. Kailangan yun ma-disciple. Yan yung pag-uusapan po natin ngayon. And there's this 4-part strategy and I hope magawa natin to ng maayos. Kaya, okay. Yan yun na yan. Okay. Kaya yung pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon is faith at home. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pag-uusapan natin, masakit, pero at the same time, challenging, and preparation sa ating lahat. Yan. Okay? Pray po muna tayo. Panginoon, magandang umaga at maraming salamat sa mga awitin, sa mga salita ninyo, sa fellowship po namin, mga napag-aralan mula kanilang discovery class, sa kahapon na mga ginawa niyo sa buong week, Lord. Maraming salamat sa napakaraming goodness niyo sa amin na hindi kami deserving. Maraming salamat, Lord, na mayroon kaming lugar na sasambahan, malamig, maayos, komportable, may kape pa. At maraming salamat, Panginoon, na maayos. At nawa, Lord, tulungan niyo kami to be serious, to be genuine on listening, on worshiping you, Lord, kung ano po yung design niyo sa amin pong mga families. Maraming salamat din po, Panginoon, na kung saan malaya po kami na nakakabuklat ng inyong Biblia at pwede namin pag-usapan ito. Panginoon, anuman pong karumihan, anumang kasalanan na inyong natatagpuan, nakikita sa aming puso't isipan, patawarin niyo po kami. Mga bagay na humahad lang upang taimtim po namin kayong makausap at magkaroon ng purong pananambahan. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. At nawa, Ama, ay makita po namin ang inyong puso, inyong isip. Namnamin po namin ito, masa puso po namin ito, at sa kabilaan ng ito ay nagiging pagsubok, ay ma-anticipate po namin, how would you like to work in our lives and through our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Alright? So, 4 na T. Ayan. Okay. Unang T po natin, teach. Yan. Teach. Alright. Teaching God's Word diligently. Alright. Doon sa Deuteronomy 6 na nabasa ni Luis po kanina, doon po yung very important word na nasabi po doon sa unang-unang verse ng verse 4. Unang-unang words ng verse 4. Okay? Ito po yung word na Shama. Sino nakakaalam ng video na yun? Okay, ng Bible Project yun. Ayan, okay? Shama. Okay? Nung sinabi doon na, Hear, O Israel, yung word na hear, Shama yun. Okay? Ibig sabihin ng Shama, not only listen, but with the intention of doing. Okay? Yun yung Shama. Marami pa yung mahabang talk yun. Pero yan yung central creed ng Israel. Shama. Whenever they are worshiping, Shama. Whenever the elders are talking, Shama. Whenever God's will is being manifested, Shama. Alright? Kaya, this is the heart of God's command for family discipleship. Shama. Go. Okay. Sige para tayo kasi may naglibre ng pandesal kanina. May kape, no? Sige, basta isang beses pa ha. Okay, sige. Hear, O Israel, ready, go. Yan. At ang sabi ulit dito ng salita ng Diyos, saan nagsisimula yung discipleship? Saan? Sa anak? Okay. Sa bahay. Okay. Saan pa? Very good. Sa bahay. Sino yung kinakausap dito? Okay. Sino kausap dito ng Panginoon? Okay. Tama naman. Israel, no? Okay. Israel. Specific. Sino yung sinasabi ni Luis kanina na nasa bahay na may kakayahan na mag-disciple? Yay! Okay. Parents! Okay. Magulang yung mga kausap dito. And nagsastart yung discipleship saan? Sa bata? Okay? Sa puso ng mga magdi-disciple. Ito yung problem minsan, Ganito. Ini-expect natin na yung next generation magiging something that we are imagining. Di ba? May ini-imagine tayong anak ko, marunong mag-piano, marunong mag-violin, mag-taekwondo, mag-Olympics. Lahat ng in-imagine mo nung bata ka, in-imagine mo sa anak mo. No? Okay? Yung imagination mo, yung frustration mo, gusto mo pangyari sa anak mo. Okay. Ang problem, kasama yung kabanalan ng anak mo, ini-imagine mo, magiging ganun din yung anak mo. Kasi ganun yung pinipicture mo eh.
Okay? But the problem is, saan nagsa-start? On your heart. Okay, remember this. Okay? You cannot give what you do not have. You cannot give what you do not have. Hindi mo pwedeng sabihin na, anak, dapat prayerful ka, ha? Tapos ikaw, hindi mo rin siya dinrain na maging prayerful. Hindi mo pinakita kung paano maging prayerful. Hindi mo in-example yon. Anak, dapat marami kang alam sa Bible. Hindi naman kayo nagkukwentuhan ng Bible. Wala kang sineshare sa kanya na Bible truth. Anak, dapat consistent ka sa church. Hindi ka rin naman good example sa church. Hindi ka rin naman consistent mag-attend ng church. Hindi ka naman faithful. Paano mo i-require na, anak, dapat ganito ka, ha? Ha? Alam niyo yung parang nagtipon-tipon yung magtutropa? Tapos sabi nga nun, kailangan mag-ambagan. Kasi kakain. Tara, pagsamasamahin natin yung pera ninyo. Ha? Ang galing mga ganun no? Siya yung nag-ipon, pero wala siyang ambag. Minsan ganun yung style, Wala kang ambag, pero ini-expect mo, may gagawin yung anak mo. Ha? Hindi pwede yun. Sabi nga, cannot be. Alam niyo ba yung comics na yun? Ba't ang dami pumapasok sa isip ko? Okay. You cannot give what you do not have. You cannot teach your children to love God, tapos ikaw, you do not love God. Mahirap yun. Alanganin yun. Okay? And so, kailangan unang-una, mga kapatid, do not require what you do not have. Do not require something that you are not disciplined about. Baka tayo mismo, paano tayo makatrain ng next generation? Pag ini-expect natin na, sa church, kailangan mag-discipleship program kami. That's very good, by the way, ha? Okay? That's very good. Pero sa mismong tahanan, walang discipleship program. Wala yun. Alright. Next time na yung iba dyan. Pero get na natin yung point. Dapat ikaw mismo, nagsa-start sa heart mo, mahal mo ang Diyos, gusto mo maging faithful sa Diyos, gusto mo mag-worship sa Diyos, okay? Gusto mo maging prayerful, gusto mo maging worshipful, start sa heart. Okay? Sa'yo muna bago mo magawa sa iba. Kuha na natin yung picture. And then, talo na kagad tayo sa verse 7. Okay? Alright, dito naman, bigatin number 2. Basahin na kumain ng maruya. Okay. Salamat sa maruya, masarap. Okay, ready? Go! Yon, binigyan na tayo kagad ng clue. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ano yung first part ng training natin? Ng discipleship natin? It's teach them diligently. Yung sinasabi itong teach them diligently, ito po yung Hebrew word po niyan. Okay? To whet or to sharpen. Paano kayo sa mga naghahasa ng kutsilyo dito o kaya ng itak? Paano kayo naghahasa? Ganito ba? Ay, pwede na ito pangkatay ng baboy. Ganun lang? Isang ganun lang? Paano? Pagka wala kang panghasa sa probinsya, anong ginagamit? Yung magaspang na pagka yung sa lababo nyo, wala pang hindi pa na-finish, yun, hasaan yun. Gaganunin mo. Saan pa? Yung puwet ng baso. Di ba? Yung puwet ng baso, hasaan din yun. O kaya sa may hagdan ninyo. Pag hindi pa na-finish yung hagdan, ang ganda nun. Buong hagdan nyo, doon mo hasaan yung kutsilyo ninyo. Pag naghahasa ka, hindi lang isang ganun, paano? Tapos mamaya, pinagalitan ka kasi baliktad yung paghasa mo. Kasi hinanay mo pag ganun pala. Sahin mo, hasa mo. Ang tagal, tapos gaganin mo pa hasa mo ulit. Hagat hindi nasusugat yung daliri mo, hindi pa tapos yan. Yun yung teach them diligently. Para ka naghahasa ng itak hanggang ikaw ay hindi mamatay ha. Hanggang ikaw ay masugatan. Sobrang sharp niya. Yan, nakakahiwa na. Yun yung teach them diligently. Repetitions with intention, okay, persistent. Yan. And then binigyan tayo ng curriculum. Ang galing ng Bible, may curriculum pala kaagad, So nabigay sa atin when and where to teach. Papaano daw ito? Una, apat ito, bale. Apat na curriculum, papaano tayo mag-teach diligently. Okay, una. Anong sabi ng Bible? When you sit in your house. So that will be formal discipleship. Bakit? Papaano yan? Ang anak, upo tayo, mga pamangkin, pamangkin yung binigay sa inyo ng Panginoon, apo, ayan, sit down tayo. Tapos ano gagawin ninyo? Open tayo ng Bible. Mag-devotion tayo, mag-aawitan tayo. Doon yung pumapasok yung term na family worship. Ang galing, no? Hindi lang pala dito sa church building ang worship. Doon din sa inyong mga bahay. Yes. Okay? So, uupo kayo, magbubuklat ng Bible, magbabasa ng scripture, pagkukwentuhan yan, pwede kayong mag-awitan tapos mag-pray. Yan. So, ano yung unang curriculum? Formal
discipleship. Pangalawang curriculum natin, when you walk by the way. So that would be informal discipleship. Kung kanina, kung kailangan nag-sit down, ito ang sabi, kapag naglalakad ka lang. Kapag bumabiyahe ka. O kailan nangyayari itong informal discipleship? Nagdadrive kayo, nasa biyahe, naglalakad. Naalala ko yung isang disciple namin noon, sabi niyang, nag-aya siya, mag-ano daw kami, discipleship program. Sabi ko, sige, ano tayo? Si Gamaliel. Tapos naglalakad-lakad kami. Tapos, dami namin napagkwentuhan. 2 oras kami nag-window shopping. Pareho kami walang balak bilhin. Tapos nung natapos na kami, pag-upo namin, sabi niya, dami natin napagkwentuhan, kuya, no? Sabi ko, nga eh. Puro Bible pa nagkwentuhan namin. Kung paano yung kanyang spiritual walk. Kung kamusta yung nangyayari sa buhay niya. Kamusta nangyayari sa buhay ko. Exchange kami ng aming testimonies, ng aming thanksgiving. You call that informal discipleship. Ang hirap lang minsan, pag nagtatanong sila, pag nagdadrive ako, tapos may nagtatanong, bakit? Nag-ano ko, alam niyo yung air illustration? Habang nagdadrive ko, nag-ano ka, number 1. Nagiging formal tuloy. Pero masaya itong informal discipleship kasi yung in-store ng Panginoon sa'yo, nababahagi mo sa iba. Yan. Okay? So, ibig sabihin to anytime. O sa mga, kasi pang lalaki yung nakwento ko. Pang babae, kung halimbawa, nag-ano kayo? Naglalaba. Yan. O, habang nagluluto. O, ano ba? Naglalaba kayo. Ano no? Ganito yung pagbura ng kasalanan mo. O, diba? Oh, so yan, pwede yan. O, kung halimbawa lang, Kwan, yung sa iba, tawag nyo dito, may ginagawa sa amin dati ng pastor namin, taga-bit-bit. Taga-bit-bit ka. Habang may taga-bit-bit ka nung gamit, niisip-isip kong gano'n, parang, yagawa ko utusan nito. Pero ang dami mong talaga matututunan, taga-bit-bit pa lang. Naalala ko yung namatay naming pastor, si Pastor Sanglab, namatay nito lang. Alam nyo ba, lahat ng naging taga-bit-bit niya, lahat naging pastor? Oh, kaya ang biruan nun, huwag kang magbitbit ng briefcase nun. Kasi matandang-matanda na eh. Huwag kang magdadala ng briefcase nun. Sabi nga, magiging pastor ka. Oh, lahat naging pastor. Oh, informal discipleship. Pangatlong curriculum. Ano sabi doon? When you lie down, may discipleship pa rin, Panginoon. Matutulog na lang. Ano tawag? Bedtime discipleship. Paano natin pwedeng gawin yung bedtime discipleship? Higa na kayo. Si Hannah ginagawa sa akin to. Kamusta ka ngayong araw? Eh, tayong lalaki, tayo sanay magkwento kung ano nangyari buong araw, no? Anong sagot natin lagi? Okay lang. Ganun talaga eh, di ba? Pagdalan ako, kamusta ka? Okay lang. Paano hindi ko mag-gets eh? May ginawa ba akong kasalanan? Bakit tinatanong kamusta ako? May nasabi ba ako? Oh, sa mga anak, pwede yan. Kamusta ka? Ano nangyari sa buong araw mo? Oh, maganda yun kasi bakit? I-recall mo yung mercy ng Panginoon, i-recall ninyo yung kung paano siya iningatan ng Panginoon, i-recall ninyo kung ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Yan, di ba? Yung buong 24 hours niya. 24 hours, pati natutulog, no? O, yan. Okay, so bedtime discipleship. Tapos anong gagawin niyo? Anak, sige, magpe-pray tayo. Wow! Biruin mo, ang naging summary and conclusion ng anak mo for the whole day, Panginoon pa rin. Ang gandang discipleship nun. Pray tayo, pasalamat tayo sa buong araw natin, anak. O, di ba? Pamangkin, apo. Okay? Then, pang-apat, sabi doon, when you rise. Oh. So, pag nag-pray kayo, nag-bedtime discipleship kayo, abangan mo na rin. When you rise. Hindi, pagkagising ninyo, yan. You start the day with, kaya na-introduce ko yung batiin mo yung Panginoon. Good morning, Panginoon. Gandang hapon po. Good evening. Parang kasama mo talaga siya. O, ganun din. Train mo yung mga next generation na, good morning, Lord. Maraming salamat. Start yung araw po namin. Pwede kang mag-quote ng verse. Ayan. See? So, morning. Actually, yung order na binigay nito ng Panginoon, pwede mong pabaliktad. Pansin nyo ba? Morning discipleship, bedtime discipleship, informal discipleship, and then formal discipleship. Okay? So, yan. Aralin nyo pa yan. Pero yan yung 4 na paraan. If you can do that, ay, nako, napakaganda. So, that is teaching them. So, nakita natin yung picture. Faith ay hindi po siya isang program lang. Hindi po siya event lang na may Thanksgiving program, okay? Na meron tayong Young Iron Man, Young Wonder Woman, hindi lang po yun. Okay, faith is not an event, it's an atmosphere. And kapag yung next generation, nag-gets nila yung atmosphere ng faith sa loob pala ng tahanan, kahit saan yan, bit-bit niya yan. And again, whatever the language, whatever curriculum is being taught in the home, dadalhin niya yan hanggang paglabas. Okay? O halimbawa, wala kang anak, wala kang pamangkin, kapatid mo, gawin mo sa kapatid mo. O, pag walang mas bata sa'yo, hanap ka, punta ka sa kapitbahay. Patok ka sa bahay nila. Meron lang. O, may gawin nyo talaga ha, meron lang ha.
Okay, pangalawa kagad tayo. Yan, pangalawa. Ano yung una? Yan, okay. Teach, ha? Teach God's Word diligently. Pangalawang T natin? Train. Okay. So, sa Deuteronomy 6, alam niyo sa Bible meron tong mga parang ano ko eh. Para madali ko siyang maalala, naglalagay ako ng parehong number. Okay? About training and discipling, okay, yung Deuteronomy 6, it tells us what to teach. Tatalon tayo. Sa Ephesians 6, tells us how to teach. So, tandaan ninyo pagdating sa family discipleship. Deuteronomy 6 at saka Ephesians 6. Okay. Okay. Talon tayo sa verse 4. Yan. Dahil very familiar naman na sa atin. Napag-usapan din natin to last week kahit papaano. Okay. Ano sabi sa verse 4? Basahin ng bigatin number 3. 3 na lang kayo kasi gaan na yung barko. 5 na lang kayo dyan. Okay. 6 na kayo. Dyan na si Bona. Okay. Ephesians 6:4. Yung pagbasa ng nakakain. Nagkaumain ba kayo? Hindi. Hayaan nyo na. Nang maruya. Maruya din. Lakasan, no? Kasi may maruya, may mantika yun, may asukal. Okay. Ephesians 6:4, ready? Bigit. Yan, lakas ni Tatay Nedy, oh. Joke lang tayo. Joke lang. Okay. So, anong sabi dyan? Anong keywords natin? Do not provoke. Yan. And, sino kausap dito ni Paul? Deacon. Nakasulat. Sino? Ba't deacon? Okay. Fathers. Oh, bakit sexist ba si Paul? Bakit hindi kinausap yung mothers? Bakit fathers lang? Ito kasi yon. Ang may number one responsibility sa family leadership ay fathers. Kaya nga, di ba, balik ka doon sa Garden of Eden. Nung kinain ba ni Eva yung pinagbabawal na bunga, dineclare ba kagad na yung tao makasalanan? Hindi. Nung kinain ni Adan. Kasi siya yung may responsibility. Oh. So, ang may responsibility, sinasabi ko ito sa mga lalaki, pag kinakausap ko sila, tatandaan ninyo, pag sa babae, malambing ako mag-disciple. Pagdating sa lalaki, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi bakit? As early as possible. Anong tawag dito sa Hebrew? Bar mitzvah. Okay? Sa bar mitzvah, 13 years old. So, 13, pag bumato ka na ng 13 anyos, lalaki ka, dapat ma-disciple ka na kung paano maging lalaki. Bar mitzvah na yon. Okay? So, dapat yon mga lalaki kausap. Okay? Pero kasama rin mga babae. Pero unang leadership lalaki. Okay. Ano sabi? Do not provoke. Ngayon, dahil very familiar naman na, dalawang bagay po, warning and command. Buta muna tayo sa warning. Okay. Ano sabi ulit? Do not provoke. Ngayon, dahil familiar na sa atin yung Colossians, yung Ephesians 6, punta tayo ng Colossians, which is actually a parallel ng sinabi ni Paul. Okay? Ano sabi ng Colossians 3:21? Fathers, do not embitter, do not aggravate, do not exasperate, do not provoke your children, or they will become discouraged. Alright? So, anong sinasabi sa atin dito? Hindi sinasabi sa atin ng Bible na bawal mag-correct. Okay? Pinapangunahan ko na kaagad, pero may susunod papaliwanag ko kaagad. Hindi po yun. Kung hindi sinasabi nila ng Bible ganito, huwag naman puro pagalit. Huwag naman puro discouragement. Okay? Huwag naman puro push. Kasi baka maging pusher ka na yan. Okay? Or they will become discouraged. Okay? So ano sinasabi sa atin dito ng Bible? Na huwag tayong maging, huwag tayong maging pait ng kanilang buhay. Yan, embitter. So, paano natin ginagawa ito? Nabanggitan natin last week, bigyan natin ng ibang anggulo. Okay, paano natin ginagawa itong pag-embitter, pag-exasperate, pag-aggravate, pag-provoke, okay, sa next generations? Ganito, by being inconsistent. Paano being inconsistent? Ganito, example ngayon, masaya-masaya ka, anak, punta tayo ng Luneta. Ano ba ibang park ngayon? Halimbawa, FT, mayroon. Sa mo ngayon. So, maya, same day, galit ka. So, hindi nila gets, ba't to galit? So, hindi mo pinoproject sa kanila whatever problem you have with your work, with other people, you do not project it to your family. That's unfair. Okay? So, again, being inconsistent. That's just an example. Another way we do this is being unreasonable. Paano tayo nagiging unreasonable? Galit tayo, may nakita tayong mali, galit tayo. Tapos, hindi natin nakinig sa paliwanag nila. Galit na lang tayo, tapos pinanggabangga mo na. Naalala ko si Rujen. Rujen, kung nasaan ka man ngayon. Uwi ka na. Okay. Naalala ko yun. Pagdating ko dito, BBS yun eh. Alam ng karamihan yun. Halos lahat kayo nandito nun. Yung VBS no, nandito siya sa may sa may Crown Kids Room. Walang nakakaalam nun, maliban sa finance. Alam ko kung magkano na yung bill ng kuryente.
Pagbukas ko ng crown case, nakita ko siya natutulog. Mag-isa nakabukas yung aircon. Sabi ko gano'n, bakit ka nagalit ako? Akala mo naman talaga, panot na yung pagkagalit, no? Kaya ako. Tapos pagdating ng gabi, sabi niya sa akin, po, hindi ako yung nagbukas ng aircon. Naabutan na lang ako mag-isa nandoon. Sabi ko, sorry. Yan, okay? So, wag niyong gagawin yung ginawa ko. Alright? Sa madaling salita, wag kang magla-lash out. Okay? Be reasonable, matutong makinig. Para mamaya, listen to their side of the story. O, kunwari may nangyari sa school, nakita mo punit yung damit. Saan ka na naman naglulusot? Ano bang trabaho mo sa school? Ikaw ba yung maintenance nila? Saan ka nagpupunta? O baka mamaya, nahulog siya, nabully na pala sa school, di mo pinakinggan. Kung minsan yung ibang ganun, wag na nga, di na ako magpapaliwanag. Wag na lang, di ba? So, tanong muna, kahit anong nga. Pangatlong paraan natin nagagawa ito by being hypocrite. Padaan natin ng konti last time. Pero ganito, you do the very thing you forbid them to do. Yan, okay? Gets nyo na yan? Alright, by constant criticism. Yun na nga yung nasabi natin kanina. Puro discouragement, puro nakikita mali. Ano yung kanta na alala nyo? Ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. Paggising sa umaga, sermon ng almusal. Bago pumasok sa eskwela. Pwedeng preaching, no? Pero kanta yun. Okay? Tignan mo, pang matandang kanta yun. Pero ganun yung rant niya. Lahat na lang nakikita, mali. Wag naman puro criticism lang. Wag naman puro mali. Talagang may mali yun. Siyempre, tao yan eh. Anak mo yun. May makakita ka talagang mali. Pero wag naman puro criticism lang. And, napag-usapan din natin last week, neglect or favoritism. Ayan. Okay? Yung hindi pagbigay ng enough attention or proper attention. Alam niyo yung kwento ng iba? Ganito daw. Bakit ganun? Pag sa kaibigan mabait, pagdating sa amin may mura. Mahal at mura? Ba't ganun? Pag sa mga kaibigan niya, ay, naku, talaga nagbibigay siya, napaka-generous. Tapos pagdating sa amin, okay na yan. Ano naman tayo, naghihirap tayo. Di ba? Ayun yung mahirap. O kaya yun nga, favoritism, there's another word. Okay, na hindi pantay yung pagtingin at mahirap naman talaga maging pantay ang tingin sa lahat. Okay? Okay. Alright. Pangalawa. Ayan. So, ayun yung warning sa atin, do not provoke. The command is, bring them up in nurture and admonition of the Lord. 2 words, nurture, admonitions. Ayun yung balanse. Paano yung nurture? Okay. Hindi ko nabanggitin yung Greek word, pero yan yung nurture. Okay, paano nangyari ito? Bigatin number 1. Okay. Basa! Ay, sige pa. Okay, ready. Go! Yun pala yung sinabi dito sa Colossians. Yung nurture pala, discipline and correction. Sabi ng mga magulang, sabi na tamang namamalo eh. Pero yes, kasama yun kung kailangan. Pero, eto po mga kapatid ha. Okay, by the way, singit ko pala to. Baka makalimutan. Okay? This is the action part of parenting. Ito yung nurture na word, ito yung may kailangan kang gawin. Literal na may gagawin ka. Alright, bigatin number 2. Ano sabi dito? Ready, go! Yan. So yes, tama po yun. Bible po nagsabi niyan. Hagupitin ninyo. Sabi sa Laguna, tanong ko sa sinera natin doon. Anong gagawin sa bata pag hindi nakikinig sa magulang? Sabi ng mga bata, hahatawin. Sabi ko, mga bata na ito, parang sadista naman. Ba't hinahataw? Sa Laguna pala, yung Tagalog ng palo, hataw. Dito sa atin pag hinataw, parang inai-imagine mo yung 2x2 pinalo sa ulo. Di ba? Yun yung hataw sa atin eh. Sa kanila hataw palo lang. Pero normal yun. Okay, may pagkakataon na kinakailangan talagang may rod of correction. But here's the warning mga kapatid. You will never vent out anger. Uulitin ko ha. Sa mga magulang, lolo, tito, magiging magulang, you do not vent out anger. Anong ibig sabihin yan? Kung galit ka, you do not do rod of correction. Never do rod of correction when you are angry. Kailan mo gagawin to? Kalmado ka, at alam mo sa puso mo, malinis na malinis, gusto kong idisiplina, ayusin yung anak ko. Nakuha? Never. Pag galit ka, wag muna. Kasi sabi ko sa iyo, iiyak ka mamaya, bakit ganun yung pagpalo ko? Alright? So wag ka paggalit. Alright? Ito yung sabi, you must establish your God-given authority, not as tyrant, but as a loving shepherd. You are, as their parent, their shepherd. Okay.
Pangalawang utos, pangalawang command sa atin, nurture. The second one is admonition. Ano yung admonition? Alright, bigatin number. Kayo pa ba? Ay, tapos na kayo. 3. 3. Ready, go! Yan. Kung kaya ito yung talking part. Kung kanina, okay, rod of correction, discipline correction, alright, pagdating sa admonition, by the very word admonition, you give admiration somehow. Okay? Ito na yung binibigyan mo ng words of exhortation, ng encouragement. Okay? Ito na yung lambing part. Kaya yung natutunan ko kay Peter Tanchi, yung sabi niya ganun, papaluin mo, kakausapin muna. Sabi mo, bakit kita papaluin? Para saan ito? Ano yung mali mo? Sa kanya mo papasabi, papaluin mo. Kaso paluin, mahal kita, so on and so forth. Yan. Okay? At ganun din, kahit walang palo ha, baka mamaya, pag pinalo lang pala, tsaka lang isasabihin na mahal kita eh. Hindi. Okay? Hindi yung ganun, sadista naman yun. Kaya kahit na yung nakita mo may, ano siya, frustration bilang bata, bilang estudyante. Napo-frustrate siya sa school, frustrated siya sa mga friends niya. Nakita mo malungkot, kausapin mo, encourage mo, sabi niya, Ma, yung grade ko lang, ganito lang eh. 6 out of 10. Ano sasabihin mo? Buti nga, ikaw 6, ako 2 lang noon eh. Hindi ganon. Sabi mo sa kanya, yan anak. Gagawin natin, mag-aaral tayo. Para next time, sige lang, mahal pa rin kita kahit ganyan yung grades mo. Mahal pala ako kahit ganito lang grades ko. Pero ano yun, mag-iigi yun pag alam nilang ano. Kasi hindi nila dapat maging identity yung school eh, yung grades. Ang identity nila, anak mo. Pamangkin mo, apo mo, and that's it. Kung mag-igi sila sa school, praise God. Kung hindi, basta maayos yung ugali, tapat sa Panginoon, yun ang mahalaga. Right? Okay. Ito nasabi ko na yan. Alright. So the nurture, okay, yung discipline, it builds the sturdy banks of the river. Okay. Isa mo, hindi maganda yung ilog na dinadaanan, anong ginagawa ng iba dyan? Okay, tinatapyasan. Kung may gusto silang maging daan papunta sa ibang lugar, gagawa sila ng daloy ng ilog. Yung iba, anong ginagawa? Sinisemento pa para hindi mag-landslide. Diba? Para solid na solid. Flood control. Okay? So, yun yung gagawin. Alright? Ayun yung nurture. Inaayos mo para maganda yung dadaluyan. Yung admonition, okay, ito yung tubig na dumadaloy. Yan. Kuha natin? Alright? Para combination yan. Bakit mahalaga na pareho ito mayroon? Bakit kinakailangan nyo siya parehong gawin? Ito. Listen ha. All discipline without grace creates rebellion. But puro pukpok, puro pako, ano mangyayari? Gagalit yan. Ayun yung tinatawag na provoke, exasperate, aggravate. Okay? Yan na yon. At the same time, kung puro grace, walang discipline, ano mangyayari? Chaos naman. Kasi puro okay lang, puro love ka ng Panginoon, puro love kita, hindi rin pwedeng ganon. Okay, kaya dapat pareho. Merong nurture, merong admonition. Yan. Okay? Tapos, ito yung standard natin. Nurture and admonition, anong standard? Of the Lord. Yan. Kung kaya, ano na mangyayari sa inyo? Ito po yan. Hindi na according to your personal preference, hindi na rin, di mo sasabihin na, basta sinabi ko. Ito na yung magiging standard ninyo. Kasi sabi ng Panginoon. Yan. Di ba mas maganda yon? Ang takot nila hindi lang sa'yo bilang magulang, hindi lang kapag present ka. Ang takot nila saan? Yan, sa Diyos na yung takot. Alright? Pangatlo na kagad tayo. Yan. Okay? Ano yung una? Teach. Yung pangalawa? Train. Okay. So, yung teaching and training, dapat magkasama yan, ito na yung tulay. Transfer. Hindi ka makapag-transfer pag walang bridge project. Okay? Kinakailangan ng tulay para mai-transfer. Okay? And you transfer your faith through example. Alright? Bakit? Your children are learning what you live. Not what you say, not what you require them, pero with how you live. Doon lang talaga sila iikot. Kasi bakit? Ang mga bata daw, great imitators eh. Gagaya lang. Alright? Sabi nga dito, a child's primary curriculum is not what you say, it's what you are. Okay? Yun po yung mga bata. Kaya sabi ni John Bunyan, kung kilala niyo po si John Bunyan, okay, sabi niya ganun, parents must convince them by a conversation answerable that the things of which you instruct them are not fables but realities. Hindi mo lang sinasabi na, ay naku, nung bata kami, ganito kami, mabait kami sa mga magulang namin. Papupunta kami ng school, nakikipaglaban kami sa crocodile, sa lion, sa dinosaur. Pakapasok lang ng school, ikaw yan. Hindi, okay? Kailangan nakikita nila kung ano nire-require mo. Right?
One of the greatest obstacles to a successful religious education is the inconsistent conduct of the parents. Napakahirap naman nito. Okay? And so ito mga kapatid, if we are not quote-unquote religious or godly in the home, you cannot expect them to be religious or godly sa buhay nila. If hindi tayo prayerful, okay, in the home, do not expect that they will be prayerful in their life kapag wala na sila sa tahanan. Okay? Kung kaya, everything starts in the home. Yung discipleship starts in the home. Gusto ko lang pala i-share ito. Sino na nakapanood nung Frankenstein na bago? Parang yun na yun? Parang yun na iba. Oh. Ganda, no? At sabi nila ganito, it's very true to the book. Unlike from the other versions daw ng Frankenstein. Okay. Totoo lang, nung ibang parts nakatulugan ko. Ayan na. Okay. Tulugan ko siya. Pero yung very sa akin, yung ang ganda ng dialogue, sobrang ganda ng dialogue. Parang may kirot. Alam niyo na yung story, di ba? Si Victor Frankenstein nag-create ng creature, binuo niya. Of course, story siya. Pero ano yung na-pick up ninyo doon sa movie or sa book? Ano yung binigyan ng emphasis doon? Pansin nyo ba? Sa akin yung kaagad yung nakuha ko. Ewan ko lang, baka may mali ako. Tatanungin ko si yung pangalan ng writer. Patay na siya, siyempre. Pansin nyo kung ano yung in-emphasize doon actually? Father and son. Ayun actually yung kwento, father and son. Kaya, ganito, nung si creature, wala naman siya actually name. Tinawag na lang siyang Frankenstein kasi ang una niyang binigkas na word, Victor. So, ang naging name Frankenstein. Anyway, tapos ngayon, siyempre nag-aaral pa lang siya ng language, ang alam niya lang sabihin, Victor, na-explore niya pa lang yung sunlight, na-explore niya pa lang yung water. Tapos galit na galit si Victor. Nagalit na galit siya, sabi niya, can you say a different word other than my name? Galit na galit siya, frustrated siya. Then sabi gano'n ni Elizabeth, sabi kasi gano'n ni Victor, he is a stupid creature. He is a stupid creature. Then sabi gano'n ni Elizabeth, no, he is actually intellectual. Matalino siyang creature. Tapos galit na galit si Victor, bumaba siya, pinapalo-palo niya si creature. Say another word. Sabi niya, why are you so stupid? Can you not do something else? Ba't yan lang yung kaya mong gawin? Alam nyo ba, earlier part of the story, ganun yung ginagawa ng tatay niya sa kanya. Actually, si Victor, he was mirroring his father to the creature. The story actually, para sa akin, kausapin na lang ako ng writer ko, Maria ko. Okay, the story is, you having your own child. Tapos, ini-expect ngayon ni Victor, totoo lang, yung pagiging matalino ni Victor, that's his frustration. Gusto niya malagpasan yung expectation ng tatay niya. Akala natin magaling siya na matalino. Hindi. That is actually, a manifestation of his insecurity. Yung pagiging matalino niya. Gusto niya maging top? Gusto niya maging best sa lahat ng mga doctors? Sa lahat ng inventors? That's his insecurity. He was very insecure. And so yung lahat ng nakuha niya sa tatay niya, he projected it to creature. Nag-i-explore pa lang siya, first time niya makadapo ng sunlight, makahawak ng water. Ang una niya narinig, Victor, hindi niya lang alam. Totoo lang, alam niyo kung ano naririnig ko when he was saying Victor, he was saying Papa. Anong response ng mga magulang kapag narinig nila yung first word ng anak nila, yung tawag sa kanila? Papa. Sabi nung nanay, Mama naman, Mama. Pag una niya sabi, Mama, sabi nila, Papa naman, Pa. Alala ko yung kaibigan ko, kaedad ko OFW. Say Papa. Sabi ko, nabuo nga na dyan. Hindi magsasalita ng Papa. Say Papa. Actually, yun. And eventually, nag-end yung story. Galit na galit si creature. Sabi niya gano'n na, give me a companion. Actually, ito yung para sa akin. Give me peace. Tell me I am enough. Tell me I'm okay. Yun actually nire-require niya. And then finally, after all the conversation, after all the fights, sabi ni Victor in his deathbed, Son, forgive me. And watch what happened. Anong sabi ni creature? Father, I forgive you. May na-require pa si creature after that? See? Pati yung palabas, in-interpret ko, hindi lang Bible.
Then finally, sabi ko, grabe no, that's a father and son relationship right there. We do not put our frustrations to the next generation. Yung hinahanap ko, dapat magawa mo. At sa mga napagbuntungan ng magulang nila, makinig kayo sa akin, you are loved, you are enough, okay? Sapat ka. Mami, mayak pa ako. Okay. Ay, take tayo. Sana tayo, tatapos na tayo dapat eh. Okay. Okay. Naalala ko si Elizabeth. Okay. Okay, mga magulang, mga may apo, may mga pamangkin, at magiging magulang. Lahat tayo, basahin natin to. Okay, ready? Go. Children don't need perfect parents, they need repentant parents. Okay? Alam ko na pipreach lang ako. Pwede mong bawasan yung mga bata, James. Sige, joke lang. Okay. They don't need perfect parents. They need repentant. Why? Mga kapatid, magkakasala tayo. Magkakamali tayo. Hindi mo pwedeng sabihin na, yung ginawa ng tatay ko, yung ginawa ng nanay ko, hindi ko gagawin yan. Ay, naku, maniwala ka sa akin, kakainin mo yung sarili mong salita. Ilang beses ko na narinig yan. Okay? But for us, who are right there, they don't need perfect parents, they just need repentant parents. Yun lang. Kailangan lang nilang makita na yung magiging point ng life mo na you will fail. Kailangan nilang ma-witness yun na babalik ka sa Diyos in humility. When they finally see that model of discipleship, na yung tatay ko, yung nanay ko, nag-fail, at very apologetic, very sincere siya na love niya ang Panginoon. Bumalik siya sa Diyos. Pinakita niya yung humility niya. Pinakita niya lumuhod siya. Pinakita niya talaga na love niya ang Panginoon. That's discipleship right there. What message are you sending them? That the gospel is not only for outsiders. The gospel is not only for non-believers. The gospel is for my mommy, for my daddy. The gospel is also for me. Because I am seeing my parents embracing the gospel. Yung sarili nilang pagkakasala, sarili nilang pagkakamali. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, dito kami nagkamali. At nakita, narinig ng mga bata yun, ganito rin dapat akong tao magiging. Kaya very sa akin yung sinabi ni Victor Frankenstein sa buong movie, ayun yung naalala ko. Son, forgive me. Nagamit pa si Victor Frankenstein, no? Sabi ni Elizabeth Elliot, God was there, God is talked about, God is talked to, God is present. She was talking about their house, their home. God was there, God is talked about, God is talked to, God is present. Alright? Your children will catch what kind of devotion you have. Lastly, hindi tayo magtatapos. Hindi, matagal pa pare. Sige. Last na natin. Ano yung una? Transfer natin, no? Example, not perfect, just repentant. Lastly, trust. Ito na yung mga katotohanan, mga kapatid. Sa buong mensahe natin na ito, meron siguro tayong one word. Ako, para sa akin, ito yung one word ko dito sa nagiging mensahe natin. Alam niyo ano? Overwhelming. Napakabigat nung nire-require sa atin ng Panginoon. Pero here's the comfort and freedom po para sa atin. Okay, mga kapatid, parenting is not a mechanical process. Hindi yung tipong, okay, seminar 1, 2, 3, 4, 5, tick box. Okay, I'm ready to become a parent. No. Okay? Okay? Parenting is not a mechanical process. Kaya mga anak, sa mga bata, sa mga magulang, give your parents some slack. Okay? Because they're just trying to figure it out. Sabi nga po ni Dr. Martin na it's not a formula. Sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones. Okay. Sabi niya ganun, you can have the most perfect system and your children may still turn from the faith. Nakwento ko sa inyo, di ba, yung anak ni John Piper, kung malala yung pangalan niya, di ko nalala. Okay, anak ni John Piper, ganun yung nangyari. Uy! Grabe yung discipleship naman yan. Oh, yung Barbie mo, wala pa. Hindi, man. Salamat sa maligamgam tubig. Para may lagnat daw ako. Joke lang.
Okay, thank you na. Okay. Okay, ano sabi niya ulit? You can have the most perfect system and your children may still turn from the faith. Hindi siya assurance mga kapatid. Not because you have established a system, tapos 100% ironclad, hindi na mababasag, then they will become faithful. Okay? Yung sinabi po doon sa Proverbs 22:6, na siyang live verse ata ng team verse to Crown Kids, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This actually, again, nabanggit natin last week, this is a general statement. This is not a promise na 100% mangyayari. General statement po ito. Ito yung, kumbaga, mataas na percentage na if you will do this, di sila basta-basta mawawala sa faith. Pansinin ninyo, meron ba sa Bible na yung ang Diyos meron siyang apo? Meron kayo nabasa sa Bible? Ang Diyos may apo? Pero ikaw may apo, di ba? Ba't ang Diyos walang apo? Ang tao meron. Sabi ni Tito, dito kasi nag-asawa si Jesus. Meron daw po. Ang chismis. Wala. Baka may meron. Okay. Joke lang yun. Wala. Okay. Kasi tayong tao, pag nagkaroon tayo ng anak, ina-expect natin, magkakaroon sila ng anak. May apo tayo. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi po siya nagiging apo. Kinakailangan ipanganak lahat sa Ama. Nakuha? Kaya walang apo. Lahat kailangan maging anak ng Diyos. Now, so, ano yung role natin? Okay, ang role po natin ng mga adults, our role is faithfulness. Yun lang. Magsumikap lang na maging dikit sa Panginoon. Pag close ka sa Diyos, yun na lang ipakita natin. Again, not perfect, only repentant parents. And then, anong role ng Panginoon? Siya nang bahala sa outcome. Yan. Okay? So, gagawin natin, magti-teach. Ano susunod? Magti-train. Ano susunod? Ayan. And then finally, kailangan mag-trust. Lord, ikaw nang bahala. Mag-o-open kami ng Bible, magpa-family worship kami, magpe-pray kami, magsasalahin ko yung mga anak ko ng magkaroon ng faith sa loob ng tahanan. Alright? Then Panginoon ang bahala. At ito yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Okay? Pinapalaya tayo from two great sins. Ano yung two great sins natin po dyan? Alam niyo kung bakit problema? Bakit ang Diyos lang dapat ang bahala sa resulta? Kasi una, pinapalaya tayo ng Panginoon from pride. Kasi what if our children turn out well? So, ano sabi dyan? We cannot take the credit for the Holy Spirit's saving work. Kung maligtas, kung maging faithful, anong sasabihin mo? Purihin ang Panginoon. Kasi finally naintindihan mo, hindi dahil faithful ako, kung hindi dahil faithful ang Diyos. Yan. Pangalawa, na pinapalaya tayo ng Panginoon, pinapalaya tayo from despair. Bakit? Pagkatapos mong gumawa ng sistema, pinagsumikapan mo, what if your children rebels? He or she becomes a prodigal child. Pero, we do not give up. We continue to pray, to love, and to trust the sovereign grace of God who can bring any prodigal home. Okay? Your job is not to produce a perfect Christian child. Okay? Anong trabaho natin? Your job is to be a faithful Christian parent. Huwag mo silang i-require. I-require mo yung sarili mo. Parang sa ganon, sa biyaya ng Panginoon, yan. Bahala ng Panginoon kung anong magiging resulta. You plant the seeds, you water, but you must trust God to give the growth. Anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1? Yung isa daw nagtanim, yung isa nagdilig, but God giveth the increase. Yan. Okay, tapos na po tayo. Alright. Ito na yung conclusion and challenge po natin. So, babalik po tayo sa central challenge natin, which is, tatanungin natin, am I discipling the next generation? May anak, may apo, may pamangkin, Okay? Sabi sa akin ng isang lolo, naging absentee father ako Kaya ngayon binabawi ko lahat sa apo ko. So, am I discipling my apo, my children, my pamangkin, my kapatid? Sino pa? Huwag yung kapitbahay, ha? Hindi mo kana yan. Alright? Intentionally. Or, am I passively letting the world shape them? Sino ang alam niyo po, yung mundo natin, continuously discipling them. If we are too passive, there's no such thing as neutral. Social media, discipler yan. Movies, music, discipler yan. Ano pa? Yung school nila, discipler yan. Alright? Kaya kung passive tayo sa pag-disciple sa kanila, he or she will be discipled by the world, not by the word. Okay? So, fathers, you are the priest of your home. Okay? Kayo po yung nagiging tagapamagitan sa Diyos at sa inyong pamilya. Yan. Okay? Huwag kang magsuot ng abito, ha?
Sabi ng preaching, ako daw yung priest. Hindi yun. Ibig sabihin, ikaw yung tagapamagitan sa kanila. Okay? God is calling you to take up the responsibility na to lead your wife and your children to faith. Okay? Mothers, you are their primary nurturer. Yan. Okay? Ikaw yung Ezer. Sino nakakalala ng first preaching? Okay? Ikaw yung Ezer. Ikaw yung helpmeet. Yung strong help na binigay ng Diyos. Okay? Para ilagay yung kanyang prinsipyo, yung kalooban, yung atmosphere sa loob ng tahanan. Right? And so, this may be overwhelming sa iba. Kasi bakit? Hindi namin nakasanayan yan yung family worship. Hindi namin nakasanayan yung magpapalit kami ng aming routines. Sobrang gets ko yan. No? Mahirap mag-change ng routines. So, ito lang po yung encouragement ko sa inyo. Start the family worship with 10 minutes. Yun lang. 10 minutes lang muna. Okay? So, paano gagawin natin? Kulat ng Bible, magpe-pray, mag-aawitan. Okay? Mamaya, pakita ko sa inyo. Sabi nga ni Scott Brown, sabi niya, the most transformational thing a man can do is he picks up the Bible and reads it to his family. Okay? The most transformational thing a man can do is he picks up the Bible and reads it to his family. Kailan tayo magsisimula? Ha? Sa bawat isa sa atin. Okay? Lalo na kung may mga bata kayo sa bahay. Kailan tayo magsisimula? Para di tayo mag-excuse. Okay? So, yun, mamaya, kung wala na kayong gagawin, kung hanggang madaling araw kayo may ginagawa, bukas ng umaga, tayo magagawa niyan. You know? Okay? Pero kung kaya, as early as possible, start. So, paano? Bago humiga, bago matulog, okay? 10 minutes lang. Paano gagawin natin? First, read. 1 chapter of the Bible lang. 1 passage lang. O kung gusto nyo, magbuklat ka ng devotional. Ano yung mga devotional na meron? YouVersion. Ano ba? In Touch. Turning Point. Ay, Turning Point. Hindi yun. Ano ba yan? Iniisip ko yung kay Chuck Swindoll. Ano yung kay Chuck Swindoll? Kalimutan ko. Tapos sino ba ito? Gospel and Light, si Tim Keller. Sino ba? Ayan. Pwede kayong ganoon, okay? So read. Pwede kung magbabasa kayo, kunwari, iba, parang hirap intindihin Pagbuklat mo pa lang Matthew 1, bigat na ng mata, pastor. Puro pangalan to. Okay? O start ng John. O, John chapter 1. O, yan, okay? Kung hindi, Proverbs. Kasi Proverbs, puro prinsipyo yun O, isang chapter. Okay? So, ganun lang. Pagka hindi nyo pa rin kung babasahin, i-chat nyo ako. Bibigyan kita ng babasahin. Okay? Okay, pangalawa. Pray. Pray with and for. Okay? Pray with and for. Para makukuha nila yung curriculum kung paano ka mag-pray. Yan. Okay? Nagkakatapos lang natin ng series about prayers. Ganda talaga ng libro na yun. Okay. And then, kung matapang-tapang ka, kung sa tingin mo tama ka sa tono, kantahan kayo. Pag wala sa tono, okay lang kayo lang naman Wala nang iba. Okay? Hymn, ang dali ng hymn. Sa online, sa YouTube, kanta kayo. Okay, ganun lang. Right? Before or after, kayo nang bahala dyan. Awkward lang yung simula. Tagalang makasalayan na lang. So mga kapatid, ito lang. Meron ba dito? Okay. Ay, wala nga. So ito lang mga kapatid. My encouragement is, stop outsourcing.